Capricorn, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for June 10 to 16, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano makakapagpa-book for a reading. Okay? So let's see, Capricorn, what's up with you ngayong week na to? June 10 to 16. What is your overall energy? Six of Swords. You are moving on. Meron kang iniiwasan na or aalis ka sa sitwasyon na medyo conflicted, magulo. Mas gusto mo na, hanapin yung peace of mind na gusto mo. So, kung nagkaroon ka ng issue, problema sa isang tao, nagkaroon kayo ng sagutan, misunderstanding, so, you are moving out of that situation. Let's see. Yung iba rin pwedeng lilipat ng bahay, pwede rin ng trabaho. Because you feel like hindi na healthy for you. Hindi na healthy for your mental health. Let's see your possible challenge. The Moon. Okay. Ang challenge ninyo, yung emotions ninyo, no? Parang hindi nyo masyadong ma-express. Kasi, yung mga Capricorn, parang they keep it to themselves. Whatever emotions na meron sila, tinatago nila yan. Masaya man sila, nalulungkot, no? Kaya most of the Capricorns are nonchalant. Parang hindi sila ganun ka-expressive. So, pwede rin isa sa challenge nyo is, hindi kayo masyadong nagtitiwala sa intuition ninyo na parang meron kayong nararamdaman na ito yung dapat nyong gawin pero hindi yun yung ginagawa nyo. Okay? Let's see your opportunity. The World. Wow, may achievement ang mga Capricorn. This is also your energy. So, maaring meron kang achievement sa trabaho mo, sa business, sa career mo, or even personal projects na finally natatapos na. No? It's about achieving something na pinagpaguran mo, pinaghirapan mo. Para tong graduation eh. Baka yung iba sa inyo gagraduate. Ito yung, yun nga, graduation. It's an ending. It's ending a cycle, a chapter in your life. But it doesn't mean na hindi naman lahat ng endings hindi maganda or failure, diba? It's a good ending for you. Maaring merong nag-open na bagong chapter sa buhay mo and the other chapter is finally closing. Merong ang achievement for some of you. Pwede rin may opportunity kayo to work abroad, to travel abroad. Pwede rin relocation, no, sa ibang bansa. Let's see your blessing. You have the 9 of Wands. Ang blessing nyo, yung resilience nyo, yung lakas nyo. Kasi hindi lahat kaya na, kayang dalhin ang mga challenges nila. Oo. So ngayon, yun yung lakas nyo. Kasi kaya nyo yan. Very strong ang inyong courage. Very courageous. What is the Six of Swords? What is the Six of Swords? The 9 of Wands. Dalawang beses yung 9 of Wands. I feel like finally you have the courage to leave a situation. No? Meron ka ng lakas ng loob na iwanan ng isang sitwasyon na sa tingin mo, it's just messing up with your mind, with your sanity. No? Yung parang, let's say, it's a toxic environment sa trabaho, it's a toxic relationship with someone. So, para sa'yo, you tried your best. No? Sinubukan mo na intindihin yung situation na yan, pero hindi naman pala talaga para sa'yo. So, you are, diba? Grabe, kino-confirm, you're very strong, Capricorn. Ngayon, malakas ang loob mo na.
na mag-explore, umalis sa situation na yun. Yung iba, yung tipong pwedeng nasa toxic environment kayo sa family. Maaring iba sa'yo, naglakas ng loob ng umalis sa poder ng inyong mga magulang. Dahil sa tingin mo, hindi na yon nakakatulong sa iyong mental health, medyo stressful na, and you want to explore and spread your wings. Okay? What is the moon? You have the Four of Wands. Yeah, stability. I feel like isa sa challenge ninyo, okay? Kasi ang moon is energy ng mother, no? Feminine energy. Four of Wands, this is about family vibes, no? So, pwedeng isa sa challenge ninyo is your relationship with your mother or relationship sa isang feminine energy sa family ninyo. What is the world? You have the Two of Cups. Oh, Capricorn. There's love. So, yung mga single na Capricorn dyan, tapos you feel like hindi pa rin dumarating yung person sa buhay nyo, subukan nyo yung foreigner. Kasi baka meron oo. Or, subukan nyo mag-travel, labas-labas din. Oo, kasi iba gusto ng love life pero gusto magtago sa bahay. Dapat lalabas ka rin. Oo, kasi yung tao nasa labas 'Di ba? Hindi naman pwedeng yung may kakatok sa bahay niyo na parang delivery lang ng pagkain na ayun na agad yung love life. Hindi ganoon. May iba naman sa inyo kung ayaw niyo lumabas o subukan niyo yung mga dating app, mga Tinder, ganyan. But of course, we have to be very careful Oo, alam ko hindi lang Tinder Marami diyan. Hindi kasi ako nagagan. Pero marami ding mga apps na pwedeng kang makakilala ng romantic partner na from other culture, no? From other countries. What is the Nine of Wands? The Three of Wands. Wow. So as a blessing, you are growing. Ito yung growth pains, kumbaga na growing pains or growth pains. At diba, yung mga bata, habang lumalaki sila, may time na sumasakit yung mga tuhod nila kasi nababanat yung buto nila, parang ganun. So, it's also similar to that na merong mga bagay na iiwanan mo para ma-explore mo pa yung ibang mga bagay sa buhay mo na pwedeng magbigay sa'yo ng fulfillment, ng happiness. You'll never know, di ba? Until matry mo. So, let's see your money, career, finances. You have the Seven of Wands, Ace of Pentacles. New beginnings, new opportunities sa iyong trabaho, sa iyong career. You have the Two of Pentacles. I think, merong mga tao na dinidiscourage ka na subukan yung gusto mong subukan sa trabaho. Let's say, gusto mong mag-resign, gusto mong magsumubok na magnegosyo. Parang may mga taong pumipigil sa'yo na gawin yan. But of course, you just have to follow your heart. You have to follow your intuition, your instinct, your gut feel. What do you think works for you? Kasi may times talaga na nawawalan ka ng parang tiwala sa sarili mo no? You have the Judgment card. This is a major change in your career. I see an opportunity for you to explore, no? Lalo na kung naging stagnant na yung trabaho mo, yung career mo. Let's say you've been doing that for 10 years. So, maaring ngayon, parang nababagot ka na, gusto mo ng adventure. So, yun. You're going on an adventure. You will be connecting more with friends, collaborating with other people. So, sa love life, you have the King of Pentacles, Queen of Cups, and the Death card. Oh. Meron ditong pwedeng mag-end na relationship, maghihiwalay. Okay? Pero itong paghihiwalay na to, hindi ko to nakikita as something na painful. Para siyang mutual agreement, no? Masyadong mature yung separation na to kasi parang sinasabi niyo na naiintindihan niyo bakit kailangan yung maghiwalay. Alam mo yon na it's like a mutual decision sa inyo na pareho kayo nag-agree na this is the best thing to do. Oh my God. Oh, see the Tower. Para kasi magkaiba na kayo ng interest sa buhay ng person mo.
That's why you feel like you want to explore other options, explore yung mga bagong bagay sa buhay mo, na you don't need to be always in a relationship para maging masaya. Okay? Flexible. Very much adaptable kayo. Here and now, ang focus mo lagi sa ngayon is yung present moment. Hindi mo na inaalala yung nakaraan, hindi ka na naapektuhan ng past, at hindi ka na rin nag-worry for your future. So, you are living your life one day at a time. Alam nyo, less stressful yan. Yan ang practice ko ngayon eh. Yan ang ginagawa ko ngayon. I'm still working on with my past, no? Kasi may mga times na parang, akala ko nakamove on ako, hindi pa pala. But, yung future, yun yung hindi ko masyadong nilulook forward to. Laging one day at a time. So, dissatisfaction with life. Meron talaga sa inyo rito, for some reasons, hindi na kayo masaya sa situation na yan. That's why you want to get out of that. Financial pinch. Pwede rin yung career, trabaho, finances na yan. You feel like hindi na siya satisfying sa inyo. Pwedeng hindi na siya ganun ka-rewarding for you. Unsuccessful outcome to a problem. Ang daming, tinan nyo, broken cup, broken bridge. So, it seems like, parang meron talagang separation. Okay? Pwedeng aalis ka sa trabaho na yan, career, business, and move to a new direction, or a relationship. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye!